Matapos mapatay ng Mudskipper ang isang adventurer, agad itong tumalon pabalik sa latian. Sa kailaliman ng putik, lumitaw ang isang patayong lagusan na puno ng mga kalansay ng tao, bungo ng mga hayop, at nagkalat na mga buto na humahantong sa isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Sa pinakailalim ng kuweba, nakahandusay si Sister Feifei sa ibabaw ng tambak ng mga buto at dahan-daang nagkamalay. Bumangon siya at naglibot ang tingin, nagtataka kung nasaan siya. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang napakalaking halimaw na nakatayo sa kanyang harapan, nakabiting walang malay siluluhos sa napakalaking bibig ng nilalang, habang sa paanan nito ay nagsisigawan at nagtatatalon ang tatlong mas maliliit na Mudskipper beast. Isang system panel ang lumitaw at kinilala ang halimaw bilang Mudskipper King, level 69, tumingin ang Mudskipper King kay Feifei at tinanong kung siya ba ang taong responsable sa pagpatay sa marami nitong mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Feifei sa takot nang marinig itong magsalita. Naalala niya ang mga tala tungkol sa mga mapanganib na halimaw na nagkakaroon ng sariling katalinuhan, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong nilalang sa loob ng swamp forest. Tumutulo ang laway mula sa bibig ng Mudskipper King habang sinasabi nitong matindi ang kanyang gutom at hindi yun kailanman mapapawi. Inutusan nito ang mga tauhan na manghuli pa ng mas maraming biktima at dalhin ang mga yun sa kanya. Agad namang sumunod ang tatlong Mudskipper beast at masayang tumalon palabas ng kuweba. Pagkatapos nito, yumuko ang Mudskipper King palapit kay Feifei at tinanong nito kung nakita ba nito ang isang dilaw na halimaw. Nakatayo si Feifei sa ibabaw ng mga buto at wala siyang magawa kundi sumigaw ng saklolo, habang tumatakbo palayo. Dahan-daang ibinaba ng dambuhalang halimaw ang napakalaki nitong kamay at tinanong kung hindi ba niya naiintindihan ang wika ng tao. Patuloy na gumapang paatras si Feifei habang umiiyak at humihingi ng tulong. Ngunit sa sumunod na sandali, buong lakas na ibinagsak ng Mudskipper King ang napakalaki nitong kamay, dinudurog ang lahat ng nasa ilalim nito habang kumalat ang dugo sa paligid. Pagkatapos ay agad niya itong kinain habang ang madugong laway ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang bibig. Habang nakatitig sa paligid, paulit-ulit nitong ibinubulong na lalo lamang itong nagagalit habang naiisip ang mga nangyari. Idinagdag pa nito na kung hindi lamang dahil sa malakas na ulan na nagligtas sa kanya noon, iba sana ang naging kahihinatnan. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang galit, paulit-ulit niyang inuusal na sukdulan na ang kanyang puot. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na sinag mula sa kanyang mga mata habang lalo itong lumakas, at ang mga haligi ng ginintoang enerhiya ay bumulusok pa itaas mula sa putik at umabot hanggang sa kagubatan sa ibabaw. Sa ibabaw ng lupa, napansin ni Senior Bacchus ang mga sinag ng liwanag na tumatagos sa kalangitan. Agad siyang lumingon sa direksyon ng pinagmulan nito at naramdaman ang napakalakas na enerhiyang taglay nito. Sinabi niya sa sarili na kakaiba ang aura ng ebolusyon na yun at karapat-dapat itong imbestigahan. Ngunit bago pa siya makaalis, isang malaking halimaw na ibon ang sumulpot sa kanyang daraanan at nagpakawala ng malakas na huni. Napansin ni Bacchus na kailangan muna niyang harapin ang dalawang halimaw na nasa kanyang harapan. Biglang tumalon si Bacchus pasulong at buong lakas na ibinagsak ang kanyang paa sa leeg ng ibong may berdeng ulo, na malakas na ibinaon nito sa lupa. Habang tinitiis ng halimaw ang pag-atake, isang kulay pulang ahas ang biglang lumabas mula sa likod nito. At mabilis na sumugod kay Bacchus at ibinaon ang mga pangil nito sa kanyang binti. Sa kabila ng makamandag na kagat, nanatiling kalmado si Bacchus at hindi man lamang natinag. Sa isang mabilis na paikat na sipa, hiniwa niya ang ahas at tuluyang napugot ang ulo nito bago siya maayos na lumapag sa lupa. Pagtingin niya sa kanyang binti, napansin niyang ang lason ay tila may kakayahang gawing bato ang katawan. Bago pa siya makakilos muli, isa sa mga halimaw na ibon ang gumamit ng pseudo dragon breath, at ang isa ay nag-ipon ng nagbabagang bato sa loob ng tuka nito. Sabay itong nagpakawala ng rumaragasang apoy at tunaw na bato habang naging magma na bola, na dahan-dahan na papalapit kay Bacchus. Naging kalmado naman si Bacchus na hinihintay ang pag-atake, habang napansin niya na ang mga halimaw sa lugar na ito ay mas mapanganib na kaysa dati. Ilang sandali lamang ang lumipas nang tamaan siya ng napakalakas at napakainit na bugso ng magma, agad siyang binalot nito, at sa isang iglap ay nilamon ng nag-aalab na init ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ng pag-atake, nanatiling kalmado si Bacchus at sinuri ang sitwasyon. Napag-isip-isip niyang matapos bumagsak ang dating pinuno ng Swamp Forest, ang Nine-Headed Dragon King Kidilua, ang pinagmumula ng soul power nito ay pantay-pantay na naipamahagi sa mga halimaw sa buong rehiyon. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalakas na shockwave ang sumabog at iniwaksi ang pag-atake ng magma habang lumitaw ang isang puti na barrier mula sa kinatatayuan ni Bacchus, na ikinagulat ng dalawang halimaw.
Sa isang iglap, lumabas si Senior Bacchus mula sa pag-atake na tila walang anumang pinsala gamit ang kanyang kakayahan. Mariin niyang itinuon ang kanyang tingin sa natitirang dalawang halimaw na ibon, nang makita siya, napaatras ang mga ito at napahiyaw sa takot. Habang nakatingin sa halimaw, tahimik na nagtipon si Bacchus ng kanyang lakas at nagsalita, mukhang kailangan na niyang maging mas seryoso. Mula sa ilalim ng kanyang helmet, napansin ni Slimy ang isang napakalakas na liwanag ng ebolusyon na nagmumula sa direksyon ng mudflat. Nagtaka siya kung ano ang nangyari roon. Sandali niyang naisip na puntahan at imbestigahan ito, ngunit agad din niyang binawi ang ideya. Sinabi na lamang niya sa sarili na kalimutan na yon dahil nagkaroon na siya ng trauma sa lugar na yon. Hindi kalayuan, nakaluhod si Jim habang puno ng mga pasa ang kanyang katawan, samantalang nananatiling nakagapos si Lena sa likuran niya at na nakabitin sa puno. Masamang tinitigan ni Jim si Slimy at galit na tinawag itong walang iya. Iginiit niyang alamin kung narinig na ba nito ang Silverleaf Pavilion Guild, at nagbabala na kapag may nangyaring masama sa kanila, hahabulin siya ng kanilang guildmaster hanggang sa dulo ng mundo. Habang nakatingin sa mandirigma, napagtanto ni Lena na nilinlang sila nito. Noong una ay inakala niyang isa lamang itong padalos-dalos na mandirigma dahil maso ang gamit nitong sandata, ngunit hindi niya inaasahang ganoon kalakas ang kakayahan nitong shadow kill. Agad niya itong nakilala bilang eksaktong teknik na itinuro sa kanya ng kanyang guro. Naalala niyang minsang natuto ang kanyang guro kay Brother Gun, ang guildmaster ng 100 Style Guild, at ang lihim na teknik na yun ay tanging siya lamang ang nakaalam. Dahil nagmula rin ang lalaking ito sa 100 Style Guild, hindi na nakapagtatakang alam nito ang parehong mga teknik. Gayunpaman, para kay Lena ay napakawalang katwiran pa rin na kaya nitong magkaroon ng dalawang klase, bilang isang mandirigma at bilang isang raider. Napabuntong hininga si Slimy sa pagkainis, ipinapaliwanag niya na wala naman talaga siyang balak na saktan sila sa simula pa lang, pero ngayon, naging magulo na ang lahat. Muli niyang iginiit na hindi kailanman naging TAC-SIL sa sangkatauhan si Brother Gun, ang totoong na biktima ng paghuhugas ng utak ay sila mismo ng Holy See. Napaisip si Slimy, hindi niya inakalang aabot ng ganoon kalayo ang Holy See. Tansya niya, kahit buhay pa ang mga kabataang babae na dating naghahanap kay Brother Gun, malamang nahuhulihin at papatayin sila ng Holy See sa oras na bumalik ang mga ito. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Noong una, plano niyang gamitin ang pagkakakilanlan ng 100 Style Guild upang mang-alap ng impormasyon. Ngunit ngayon, itinuring na ng Holy See na mga pampublikong kaaway ang buong guild, dahil nalantad na rin ang kanyang pagkakakilanlan. Alam niyang wala na siyang ipinagkaiba sa isang wanted na kriminal sa kanilang paningin, at dahil alam na ng mga taong ito ang kanyang sikreto, wala nang paraan upang muli niya itong maitago. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang interface ng sistema, dalawang pagpipilian ang nakasaad sa villain route, patayin o huwag patayin. Sa kanyang isipan, naisip ni Slimy ang sarili bilang isang napakalaking dilaw na demonyong slime. Naunawaan niyang kung papatayin niya ang mga ito, hindi lamang mananatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan, kundi makakakuha rin siya ng napakaraming experience point sa pamamagitan ng paglusaw sa kanilang mga bangkay. Mas magiging mabilis iyon kaysa sa walang tigil na pangangaso ng mga halimaw sa kagubatan, ngunit batid din niyang kapag tinawid niya ang hangganang iyon, tuluyan na niyang tatalikuran ang kanyang pagkatao bilang tao, bagamat mas mapapabilis nito ang kanyang paglakas at maaaring magbigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan upang wasakin ang Holy See at pigilan ang plano nitong ialay ang lahat ng buhay, kapalit naman nito ang kanyang sariling pagkatao. Sa kabilang banda, sa Saint Route, naisip niyang palayain na lamang sila. Naniniwala siyang ang pagmamahal at katotohanan ay walang hanggan, at kung maipapakita lamang niya ang kanyang mabuting hangarin, balang araw ay mararamdaman din nila yon. Sa landas na ito, mapapanatili niya ang kanyang huling hangganan bilang isang tao, nangatwiran siya na bagamat nasanay na siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang kalansay, nanatiling tao ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang isipan, nabuo ang larawan ng isang dilaw na slime na naglalakad sa isang daang lupa na nahahati sa dalawang direksyon, isang rutang may pulang marka na kumakatawan sa Pacifist Route, at isang rutang may asul na marka na kumakatawan sa Genocide Route. Sa loob ng kanyang baluti, nanatiling tahimik si Slimy habang pinagninilayan kung aling landas ang kanyang pipiliin. Napahawak siya sa kanyang helmet sa sobrang inis at bamulong na nakakairita na ang sitwasyon. Inamin niyang kung papatayin at lulusoan niya ang mga tao, mas mabilis siyang lalakas, ngunit minana niya ang habilin ni Brother Gun, kaya hindi siya dapat basta-basta pumatay ng inosente. Biglang tatlong matutulis na palaso ang humagibis sa ere. Mabilis na tumalon pa atras si Slimy at matagumpay na naiwasan ang mga ito bago tumama sa lupa. Kasunod nito ay dumating ang isang grupo ng mga adventurer upang tulungan sina Jim at Lena,
Isang lalaking kulay kayumanggi ang buhok na may hawak na dalawang palakol ang sumigaw na dumating sila upang suportahan ng dalawa. Samantala, isang berdeng buhok ang gumagamit ng sibat ang nagtanong kung sino ang mandirigmang nakasuot ng baluti. Agad na natarante si Slimy at napaisip kung nasaan na ang kanyang mga corpse puppet. Sa kailaliman ng kagubatan, ang higanteng gagamba niyang corpse puppet ay nakulong sa loob ng isang napakatigas na bloke ng yelo. Katabi nito, ang butiki niyang corpse puppet ay nagyelong parang estatwa sa loob ng isa pang bloke ng yelo. Isang adventurer na may malapad na sombrero ang lumapit kina Jim at Lena. Kinalag niya ang mga tali ni Jim at iniabot dito ang isang pulang bote na potion. Ibinanggit niya na may natitira pa siyang healing potion na ibinigay ni Senior Bacchus, kaya inumin niya ito, na agad namang tinanggap ni Jim ang potion at nagpasalamat. Matapos makalaya sina Jim at Lena, nagtipon ng lahat ng adventurer at sabay-sabay na nanawagan na pagsamahin ang kanilang lakas laban sa nakabaluting kalaban. Tahimik lamang na nakatayo si Slimy habang nakatingin sa kanila sa likod ng visor ng kanyang helmet. Inisip niya na talagang ayaw niyang pumatay ng sinuman, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Kasunod nito ay inactivate ng nakabaluting Slimy ang kasanayang death pressure, isang napakalaking madilim na enerhiya ang sumabog at umabot hanggang sa kalangitan. Dahil sa napakalakas na aura, nang inig sa takot ang mga bagong dating na reinforcement, nagulat sila sa matinding pressure habang naguguluhan sila kung paano nila matatalo ang halimaw na yan. Habang sumasabog ang kanyang enerhiya sa ilalim ng kanyang baluti, nagpasya si Slimy na gampanan ng kanyang papel hanggang sa huli, napagpasyahan niyang subukan ang bagong kasanayang nakuha niya mula sa Bull Monster upang masukat ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng mga tao. Ngunit sa halip na lumaban, biglang tumalikod ang karamihan sa mga backup guild member at nagtakbuhan papasok sa kagubatan. Dahil dito, nagulat si Jim kung bakit sila tumatakbo. Sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ni Xiaoxi ang kanyang staff at tinanong niya si Jim kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Huminga ng malalim si Jim at sinabi na walang problema, dahil mga duwag lang sila, kahit manatili sila rito, wala rin silang maitutulong sapagkat sapat na silang tatlo. Hinugot niya ang kanyang espada. May kumpiyansa niyang sinabi ang kanyang plano na siya ang haharap sa kalaban, maghahanap ng pagkakataon si Lena para sa surprise attack, habang si Xiaoxi naman na maghahanda ng magic, agad siyang pinagsabihan ni Lena, na isa siyang mainitin ng ulo na tanga, bakit nagpapakakul ka pa? Kitang-kita namang mas malakas ang kanilang kalaban kaysa sa kanila, inutusan niya si Jim na tumakbo at dalhin niya si Xiaoxi. Mabilis ding sumunod si Jim, hinawakan niya ang kamay ni Xiaoxi at sinabing, tigilan na niya ang pagtulala at bilisan na niya ang pagtakbo. Nang makita ni Lena na magkahawak kamay sina Jim at Xiaoxi, bahagya niyang ibinusangot ang kanyang mga pisngi habang patuloy silang tumatakbo. Naghiwa-hiwalay ng direksyon ang dalawang grupo, na iniwang mag-isang nakatayo si Slimy sa gitna ng clearing. Habang naguguluhang pinagmamasdan niya silang papalayo, nagpalingon-lingon itong tumingin sa magkabilang direksyon, hindi pa nga niya napagpapasyahan kung ano ang gagawin niya sa kanila. Napagtanto niyang kapag nakatakas ang mga ito, tiyak na makararating sa kabisera ng kaharian ang balita tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan, at haantong yun sa mas malalaking problema. Napamura siya sa sarili dahil sa moralidad na pumipigil sa kanya. Tumalon pa sulong ang nakabaluting Slimy at mabilis na hinabol ang tatlo. Pinigilan niya ang mga ito na huwag silang tumakbo, at bigyan lang siya ng pagkakataong makipag-usap sa kanila. Nagpasya siyang gawin ang huling pagtatangka na maayos silang makausap, ngunit kung tatanggi pa rin silang makipagtulungan, nasa kanila na ang magiging kahihinatnan. Habang tumatakbo, napalingon si Jim at namutla, nabahala siya dahil hinahabol sila ng kanilang kalaban. Lumipat ang tagpo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, sa di kalayuan, sumabog ang isang napakalaking dilaw na liwanag dulot ng malakas na pagsabog. Nakatayo si Senior Bacchus habang sinusuri ang kanyang kanang bisig, nababalutan ito ng matigas na bato habang napansin niyang ang Snake Scorpion, nakaraniwang isang intermediate magic beast lamang, ay naging napakalakas. Tunay ngang kahanga-hanga ang ecological reset ng swamp forest. Isang napakalaking snake scorpion na may ulo ng ibon at matutulis na kuko ang sumigaw habang sumasalakay. Nagsimulang magliwanag ang braso ni Bacchus sa banal na liwanag, inilabas niya ang partial sanctified fall na may 70%, ipinapakita nitong unti-unti nang gumagaling ang kanyang kamay, itinaas niya ang kanyang kamao at inaktibo ang kanyang holy hammer. Isang napakabigat na gintong ataking hugis cross ang bumagsak sa snake scorpion, dahilan upang mapasigaw ito sa matinding sakit. Tiningnan ni Bacchus ang duguan niyang kamay nang may isa pang halimaw na ibon ang lumapit mula sa kanyang likuran. Nang maramdaman niya ang presensya nito, agad siyang humarap dito. Inactivate naman ng Snake Secretary Bird ang stare skill nito,
Kumitid ang malaking mata nito habang naglalabas ng mapanindak na titig. Hindi nagpahuli si Bacchus, tinitigan niya rin ito, lumaki ang kanyang mata at lumitaw ang isang masalimuot na gintong bilog na pattern sa loob ng kanyang pupil. Agad na natakot ang Snake Secretary Bird sa napakalakas na counter stare, napasigaw ito sa takot at nanigas ang buong katawan. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palayo, samantala napatingin naman si Bacchus sa kanyang kamay at napansin na unti-unti itong nagiging bato. Napagtanto niyang ang Earth attribute ng stare ng Snake Secretary Bird ay may petrification effect, mabilis na kumalat ang bato hanggang sa mabalat ang kanyang buong maskuladong katawan ng makapal na patong ng bato. Ngunit sa isang malakas na ungol, inunat ni Bacchus ang kanyang mga kalamnan, dahil lamang sa lakas ng kanyang katawan, nabasag ang buong petrification at nagliparan ang mga tipak ng bato sa lahat ng direksyon, napansin niya na napakahina ng epekto, kahit ang antibodies ng katawan niya ay sapat na para kontrahin ito. Hindi na nga niya kailangan ng healing potion. Sa sobrang takot sa ipinakita niyang lakas, tumalikod ang Snake Secretary Bird at tumakas sa kagubatan. Ngunit biglang lumitaw sa likuran nito ang isang maitim na anino na may kumikislap na pulang mga mata. Nagulat ang ibon ng sabihan kung inaakalang makakatakas ito. Sa isang iglap, pinunit ni Bacchus ang leeg at ulo ng halimaw gamit ang kanyang dalawang kamay sa pamamagitan ng pag-ipit dito habang sumabog ang dugo sa paligid. Dahil hindi niya pinapayagan ang pagtakas, habang nakatayo sa ibabaw ng dagwang bangkay, inactivate niya ang Soul Collection, lumitaw ang isang kumikislap na magic circle sa ilalim ng bangkay at hinigop nito ang kaluluwa ng halimaw, na lumipad papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos lamang nito ay may isang desperadong tinig na sumigaw mula sa di kalayuan at tinawag siyang Senior Bacchus. Lumingon si Bacchus sa direksyon ng boses at nagtatakang nagtanong, kung bakit pa sila bumalik.